Sangkaterbang basura ang tumambad sa paghupa ng baha sa Araneta Avenue sa Quezon City. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Rapi, isang lalaki ang natagpuang patay sa kanto ng Kaliraya at Araneta Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. At nakita umano ang lalaki matapos na humupa ang baha sa lugar, pero hinala ng mga pulis na rumisponde sa lugar, posibleng nasagasaan ng biktima na tinatayang nasa 20 hanggang 30 taong gulang. Madilim kasi sa lugar at walang kuryente at ilaw ng matagpuan ng lalaki. Karamihan kasi ng dumadaan kaninang madaling araw ay pawang mga malalaking truck, lalo pat may baha pa kanina. Samantala, isang residente naman ang nakahuli ng hito habang naglalakad sa baha. Sa laki ng hito, kinailangan pa niyang gumamit ng timba upang masaklob ang hito at mahuli. Iluluto man ng residente na paksiw o ihaw ang nahuling hito sa baha sa Araneta Avenue. Kabilang naman sa iniwang pinsala ng mataas na baha sa Araneta Avenue ay ang lumubog na sasakyan at iniwang mga basura. Naapektuhan din ang tanggapan ng Land Transportation Office kung saan nasira ang kanilang glass wall habang inabot din ng baha ang entrada ng National Bureau of Investigation. Ang isang delivery van naman mistulang isinampa sa bako ng isang establishmento. Senyales ng malakas na agos na tumangay sa van, kaya napadpad ito sa kinilalagyan nila ngayon. Meron pa ring baha sa ilang bahagi ng Araneta Avenue, pero passable naman ito sa mga sasakyan. Samantala, nagsimula na mag-ayos yung mga tauhan ng LTO, NCR matapos na mabasag ang glass wall ng kanilang opisina. Kanya-kanyang linis sila ngayon at pagtatanggal sa mga nabasag na salamin at gayon na rin sa pagsasaayos sa ilang mga dokumento na marahil ay nabasa matapos ang malalim na tubig na rumagasa dito kahapon dahil sa mga malalakas na mapagulan. Rafi? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Kabilang ang Batangas Province na nagdeklara ng state of calamity dahil sa habagat at bagyong Karina. Sa bayan ng Agoncillo, magkakaanak ang nasawi dahil po sa pagguho ng lupa. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Yes, Connie, bahagya ng sumisilip yung araw dito sa Agoncillo, Batangas. Nakaburol na rin yung labi ng mga nasawi doon sa landslide sa Barangay Subic, Ilaya. Magkatabi sa kabaong ang 28 anyos na inang nasawi sa landslide sa Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas at nasa sinapupunan niya noong 7 buwang sanggol. Nakaburol din ang 9 na taong gulang pa niyang anak at mga kapatid ng ina na edad 13 at 15. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasisilip ng magulang na si Juliana ang mga anak at apo. Hindi na rin matutupad ang planong pagpapakasal ni Mika sa nasawing live-in partner. Wala siyang sinisisi sa trahedya. Nasa trabaho raw siya noon pero nag-abiso na rin siya sa kinakasamang umalis na sa lugar. Sinagot na ng pamahalaang lokal ng Agoncillo, Batangas ang gasto sa burol ng mga nasawi, pati ang pagkain. Samantala, panaka-naka pa rin ang ulan dito sa bayan ng Agoncillo. Ang pamahalaang palalawigan ng Batangas nagdeklara na ng state of calamity. Daan para mabilis na mamobilize ang emergency assistance sa mga lubos na apektado ng kalamidad. Walang ibinigay na petsa kung hanggang kailan epektibo ang state of calamity. Connie, until further notice, yung ibinigay na abiso sa atin ng PDRRMO Batangas patungkol dyan sa state of calamity. Maglalabas naman daw sila ng abiso kung kailan lifted na itong state of calamity. Sa kasalukuyan dito pa rin sa Agoncillo, Batangas, nasa highway tayo ngayon. Kita dito sa aking likuran yung mga iniwang putik ng bagyong Karina at habagat. Connie. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Nabiktima ng hit and run sa Lapu-Lapu, Cebu ang isang lalaking production worker. Binabaybay ng lalaki ang kahabaan ng ML Quezon Highway nang masagi siya ng isang motorsiklo. Nahulog ang biktima mula sa kanyang motorsiklo habang pumaripas palayo ang nakasaging rider. Hindi siya nagtamo ng matinding sugat. Kwento niya, may nakasabay raw silang patrol car ng pulisya nang mangyari ang insidente. Pero wala raw iyong ginawa na labis niyang ikinadismaya. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang inalerto ng pulis ang isang traffic enforcer na nagmamadaling lapitan ang lalaki. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at ang alegasyon ng biktima.
57 baboy na ang kinatay sa Sultan Kudarat matapos makumpirma ang African swine fever sa ilang babuyan doon. Base sa datos ng Provincial Veterinary Office, mula iyon sa mga bayan ng Bagong Bayan, Isulan, Columbio at lungsod ng Tacuro. Posible rin daw na madagdagan ang bilang ng mga baboy na isasailalim sa culling. Sa ngayon, bawal munang maglabas at magpasok ng buhay na baboy, karne at pork products sa Sultan Kudarat. Aabot sa mahigit 400,000 piso ang naitalang pinsala sa probinsya dahil sa ASF. Update po tayo sa epekto ng masamang panahon sa Ninoy Aquino International Airport. Sa airport na nagpalipas ho ang nanggabi ang ilang na-stranded naman ng mga pasahero. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav? Connie, mahigit 100 flights ulit ang kanselado ngayong araw dahil pa rin sa bagyong Karina. Dito sa NAIA Terminal 3 ay marami yung mga stranded na pasahero. Sa huling flight advisory ng Manila International Airport Authority o MIA ay nasa 153 ang canceled flights as of 10:20 a.m. Kabilang dito yung mga Taipei flights ng KLM Royal Dutch Airlines, EVA Air, China Airlines at Cebu Pacific at Guangzhou flights ng Xiamen Air at Philippine Airlines. Marami rin yung mga kanselado na domestic flights. Maraming stranded na pasahero ang nagpalipas na lang ng magdamag dito sa airport at kanya-kanyang latag na sila nung mga karton nila. Dito ngayon, Connie, nandito tayo sa NAIA Terminal 3. Ito yung departure area. Actually, medyo dumadami na ulit yung tao ngayon. Pero dito sa may OFW Lounge, kung makikita ninyo, marami yung mga, naglatag na lang ng kanya-kanyang banig nila. Diyan na lang sila natulog dahil yung mga narebook na flight sa kanila ay bukas pa. At wala na raw silang panahon para umalis. At bumalik pa rito, kaya dito na raw sila magpapalipas ng magdamag. Kaya paalala po sa mga pasahero, kung may flight po kayo ngayong araw, ay i-check muna sa airline ninyo kung tuloy para hindi po masayang yung pagpunta nyo sa airport. Sa ngayon naman, Connie, ay maayos o maaliwalas yung panahon dito sa may NAIA Terminal 3. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Hindi lang mga tao, maging mga hayop ay nasalanta rin po ng masamang panahon. Sa gitna ng mataas na baha, stranded ang isang aso sa gate ng isang bahay sa Barangay Barangka sa Marikina. Buwis buhay ang inilusong at sinagip ng isang lalaki. Sa kasagsagan naman ng baha sa Barangay Rosario sa Pasig, isinakay ang ilang aso sa batya para mailikas. Paalala ng POS at tita, hanggat maaari, huwag iwan ng mga alagang hayop sa inyong paglikas mula sa baha. Kaisa sa No Pets Left Behind campaign ng ilang Kapuso Stars, kabilang na sina Heart Evangelista at Carla Abellana. Sangres na sina Bianca Umali, Angel Guardian at Faith Da Silva. Pati na rin sina Shining Inheritance Stars Kailin Alcantara at Kate Valdez. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.